demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Kaya tayo nandito ngayon, narinindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pigilin natin yung demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapakunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, bibigyan ng justisya ang ating mga mahihirap, at walang pagugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Pag-asa! Imbis na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo ng karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw. Ay karapatan natin mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay namumuna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelan pa tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelan. Edukasyon, kulelan. Employment, kulelan. Gross domestic product, deficit. Direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo ng ibang bansa dito sa bayan natin minamahal. Dahil naman sa isang tinaga, korupsyon. Dahil sa korupsyon, ang Pilipino na dating pinipigala sa ASEAN, na tayo'y magigilid ng mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalubig sa mga banyaga, ay ngayon nagpapalubig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalubig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-arali ngayon para marinindihan tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. Sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot. Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. So dyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Panginoon, maawa ka sa amin! Bakit humantong sa ganito? Sa
panahon na ang Pilipino ay halos wala nang makain 3 beses isang araw. Pagahati sa atin o 60 million ang nakakaranas ng gutom, habang ang mga buhaya ay pataba ng pataba. Buhaya! Mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. Ay pambili ng milyon-milyon dollars na mga aeroplano. Ang sakit mo sa lahat. Pinagbabalaki pa ng mga pinagbabalaki pa ng mga anak nila. Yung mga gamit nila, kotse nila, relo nila, iPad nila, sa isang bag lang ay makakapag-aral na ng 5,000 estudyante. Saan galing yan? Lahat yan galing sa atin. Kaya ka na mahirap nagbabayad ng tax. Sakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Ang magsisa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. Lilimasin nila. Tayo'y naghihirap habang Pilipino'y nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot. Namamatay yung mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi na mapaopera sa puso, habang ang mga buhaya ay wala na ba silang puso? Sakuluhan mo ang Pilipino! Sakuluhan mo kami! Dahil parang hindi na maawat ito kung walang divine hand. Pray ako ng pray. At hindi naman dahil sa akin, pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay nagkabaha, lindol, at lalong naramdaman ng mga tao ang kahirapan at katakawan ng mga magnanakaw. Pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha. Mga anak mo dahil kinagat ng daga. Sana magpadalaan ng milyong-milyong daga. Pupunta sa kanila. Kailangan po ang taong bayan ay mag-ingay na. Tayo may obligasyon sa pagkarasal o hindi sa
action din. Kailangan ninyo sa libro ni Joshua, 7 araw, inikot-ikutan ng mga tao ang Jericho. Ating araw. Ikot, 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 ikot. Jericho. Sa ikapitong araw, sumigaw ang mga tao. Mga magnanakaw. And on that day, the walls of Jericho crumbled down. God, that is the power of our God. And that is the power of the prayer of God's people. Panginoon ko, bigyan niyo kami ng sapat na lakas na ipatuloy itong aming mga hinanain. At malipol na po sana kasamaan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Sana po magising na rin ang aming mga kapatid. At sa 2028, ay huwag na iboto itong mga magnanakaw na ito. Mga kapatid, mga kababayan, alang-alang sa ating mga anak na 3 taon pa pag ganito at walang mananagot, ay walang pagbabagong mangyayari. Kung sa ibang bansa, sa Indonesia, na grabe #1 sa korupsyon, nagtayo ng tunay na Independent Commission on Corruption na pinangunahan ng dating ilang Supreme Court Justice. At dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia, ay gumaling gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon, ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador, na galing dapat ang calculation, komputasyon kung magkano ang may income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP, ay lobo-lobo na ang budget. Palto-palto na. Palto na, Congressman.